Bakit ho ba, Chairman, ano ho ba ang wisdom o katalinuhan kung bakit po ayaw niyong mag-print ng balota na naandun pa yung mga pangalan po ng mga may protesta o declared as nuisance o ano man pong kaso nila? Sir Ted, isipin niyo po kung 183 ang nag-file ng candidacy, kahit pasabihin na naman natin na talaga namang walang real intention to run for public office, talagang ginagawang mockery ang electoral process natin. Sir Ted, sa 117 na tinanggal namin bilang nuisance, wala po kami kahit isa na diniklara dahil siya ay mahirap o walang pera. Talaga pong iniwasan natin yan sapagkat alam po namin, Sir Ted, ang mismong ruling ng Korte Suprema sa kaso ng Halusos versus Comelec. Pero at the same time, hindi po namin pwedeng hindi sila tatanggalin kasi una, naging executory na po yung desisyon sa amin po kasing rules. Kapag po 5 araw pagkatapos ma-promulgate ang decision, walang nakuhang TRO ay kaagad pwedeng tanggalin ang pangalan sa listahan. Yung sinasuggest po, Sir Ted, ng iba na sana i-retain na lang muna ang pangalan hanggang sa makapag-dispose. Sir Ted, parang hindi rin po kami nagdesisyon kung ang pangalan din ay naandyan. Isipin po kung libo ang ating pong nuisance cases halimbawa sa ating pong nag-file ng candidacies, lahat pong yan, Sir Ted, ay iimprenta ang pangalan hanggang sa walang disposition ang ating kataas-taasang hukuman. At lalabas po na yung balota natin, baka 4 na pahina na. Sir Ted, alam niyo po, ang pinakamaganda nga siguro solusyon na lang, yung mga ginagawa dati ng mga previous COMELEC na hindi na lang dinidesisyonan para walang madadala sa Korte Suprema. Pero Sir Ted, pasensya na po pero hindi po talaga under the present leadership, hindi po natin papayagan iyan sapagkat para po hindi tayo tumatalima sa ating katungkulan at pinapabayaan lang natin na may mga kasong nakapending sa COMELEC. Opo, at yung nga din po, di ba, kapag ho naman kasi klaro po yung sinasabing mga nanggugulo lang, yung naghahain lang po pero wala naman talagang intensyon sa halalan, dagdag ka doon sa haba ng balota, di po ba? Naku, certain napakahaba na po talaga ng balota natin at kung sakali pong masasama silang lahat, aabutin po ng mga 2 metro ang ating balota. Sino naman po mag-a-accomplish ng mga botante ng ganung kahabang balota? At bago mo mahanap yun, lalo po yung nakatatanda natin, with all due respect, bago mo mahanap sa sobrang haba at dami ng mga pagpipilian. Yung po ang dahilan, Sir Ted, kung bakit meron tayong nuisance candidacies na nakalagay sa Omnibus Election Code. Bakit hanggang ngayon, Sir Ted, 1985 pa yung batas natin? Hindi tinatanggal, hindi binabago, walang amendment sapagkat nakikita po na dito sa Pilipinas talagang meron na nagpa-file na panggulo lang. Ito nga po dyan, Sir Ted, binabayaran para lang mag-file ng candidacy o nagpapabayad. Para lang lagi na lang magpa-file ng candidacy kahit pa na lagi na lang nadideclare na nuisance candidate. Sige po. So, Chairman, ano ho ba ang oras o petsa di peligro sa printing ng balota kung sakali po na sa panahon na iyon, magdeklara po na naman o maglabas ng TRO ang Supreme Court at pahintuin kayo sa printing of ballots? Ano ho bang yun? Petsa yun kung sakasakali? Sir Ted, wag naman pong kami maakusahan na talaga nagpe-presyo. Tayo po'y sobrang paggalang natin sa kataas-taasang hukuman. Ngayon po'y nasa oras de peligro na po tayo, Sir Ted, sapagkat yung pong 77 days namin na pag-iimprenta, kung nabawasan po yun, Sir Ted, ng mga 2 linggo, so more or less po, ganun po yung hahabuli namin na pag-iimprenta ng balota. Technically po, dapat matatapos kami sa pag-iimprenta April 14, 1-4, Sir Ted. Ang eleksyon po natin ay Mayo 12. So medyo yung pong oras ng peligro, pumasok na po tayo dyan at para po maunawaan ng mga kababayan natin.